Magandang araw! Kamusta ka? Alam kong nasabi ka na magkaroon ng bagong kaalaman tungkol sa nakaraan. Kaya tara na't pasukin ang mundo ng kasaysayan with Aire. Noong Abril 23, 1850, isinilang ang kauna-unahang Pilipinong obispo ng Simbahang Katolika na si George Alfonso Imperial Barlin sa Baaw, Camarines Sur. Siya ay anak nila Mateo Alfonso Barlin at Francisca Imperial. Sa murang edad, ipinakita na niya ang kanyang katalinuhan at dedikasyon sa pag-aaral. Sa edad na 12, pumasok na siya sa Seminaryo Conciliar de Nueva Cáceres at nagpatuloy hanggang siya ay maordinahan bilang pari noong Setyembre 19, 1875. Sa kanyang paglilingkod bilang pari, hinarap ni Barlin ang maraming hamon lalo na sa panahong puno ng kaguluhan matapos ang execution of Gumburza. Napansin ng kanyang husay ng obispong si Francisco Gainza na naging mentor niya. Ngunit kalaunan, siya ay naitalaga sa mga liblib na lugar tulad ng Siruma at Libog. Sa kabila nito, ipinakita niya ang kanyang matibay na pananampalataya at dedikasyon sa kanyang tungkulin. Noong 1902, sumiklab ang kilusang Iglesia Filipina, independente sa pamumuno ni Gregorio Aglipay. Inalok si Barlin na maging pinuno nito, ngunit mariin niya itong tinanggihan. Mas pinili niyang manatiling tapat sa simbahang Katolika. Noong 1904, nagwagi siya sa kasong Barlin versus Ramirez na nagbalik sa mga arian ng simbahan. Isang makasaysayang tagumpay para sa simbahang Katolika sa Pilipinas. Noong 1909, nagtungo siya sa Roma para sa kanyang misyon. Ngunit doon ay nagkasakit at pumanaw noong Setyembre 4, 1909 sa edad na 50. Sa kabila ng kanyang pagpanaw, nanatili ang kanyang alaala bilang simbolo ng katapangan, pananampalataya at tagumpay ng mga Pilipino sa loob ng simbahan. A gentle reminder from Airy Peren News na hindi lamang oras ang ginintuan, kundi pati na rin ang kasaysayan na dapat nating alamin at alalahanin. We hope you enjoyed watching this video about what happened this day in our history. Don't forget to tune in to our next videos and follow our club's social media accounts. See you again in our history with Airy. A history commemorated is alive.